Naniniwala ka na ba sa forever? Hindi sa love life, kundi sa pamilya. Yung tipong kahit anong mangyari, blood is thicker than water. Na kahit talikuran ka ng buong mundo, may isang taong hindi ka iiwan. Kasi kadugo mo siya. Pero paano kung yung taong tinatawag mong protector, yung taong shield mo sa lahat ng bagyo ng buhay, siya pala ang dahilan ng pinakamabigat na unos na haharapin mo? Sa mundo ng showbiz, sanay na tayo sa hiwalayan ng magjowa. Pero iba ang bigat kapag magkapatid ang nagkagulo. Ito ang kwento ng Chinita Princess na si Kim Chiu at ng kanyang ate Lakam. Isang kwento ng pangarap, ng tagumpay, at ng isang masakit na desisyon na kailangang gawin para maitama ang mali. Ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit umabot sa demandahan ng qualified theft? At ang tanong ng marami sa social media, may kinalaman ba ito sa nakakatakot na van ambush noong 2020? Bago natin maintindihan kung gaano kasakit ang nangyari ngayong December 2025, kailangan muna nating balikan kung gaano ka-solid ang samahan nila noon. Kung fan ka ni Kim Chiu, kilala mo si Lakam Binichu o mas kilala bilang Lakam. Siya ang panganay. Sa culture nating mga Pilipino, kapag wala na ang mga magulang o separated sila, ang ate ang tumatayong pangalawang nanay. At ganyan na ganyan si Lakam kay Kim. Sa loob ng mahabang panahon, si Lakam ang manager, ang confidant, at ang takbuhan ni Kim. Noong April 2023, nung na-ICU at na-hospital si Lakam, nakita natin kung paano bumigay si Kim. Sabi niya sa interview, "She is my shield and protector, my right hand and my left hand." Imagine mo yon, yung feeling na hindi ka makaka-function kapag wala yung ate mo. Ganon kalalim ang tiwala. Pero sabi nga nila, to betray, you must first belong. Hindi ka pwedeng traidorin ng kaaway. Ang pwede lang tumraidor sa'yo ay yung taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso. Fast forward tayo sa February 2024. May isang viral video na ngayon ay binabalikan ng lahat. Ito yung vlog ni Kim kung saan nagpa-feng shui reading siya. Sabi ng feng shui expert kay Kim na pinanganak sa Year of the Horse, mag-ingat daw sa robbery star. Ang warning niya, ang problema kasi, when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw. Pwedeng trust. At ano ang sagot ni Kim noon? Tumawa lang siya. Sabi niya, anong tiwala ang mananakaw sa akin? Nakakakilabot isipin ngayon, di ba? Kasi noong mga panahon yun, wala siyang kamalay-malay na ang robbery na mangyayari ay hindi galing sa magnanakaw sa kalsada, kundi galing sa loob mismo ng bakuran niya. Number one, ingatan talaga natin ng horse is that meron kasing robbery star ang horse. Ang problema kasi when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw. Pwede ang trust, diba? Yung mga ganun klase. Oh my God! Anong tiwala ang mananakaw sa akin? Noong December 2, 2025, nagulat ang buong Pilipinas. Formal na nagsampa ng kasong qualified theft si Kim Chiu laban kay Lakam. Ano ba ang qualified theft? Sa simpleng salita, ito ay pagnanakaw na mas mabigat ang parusa kasi ginawa ito ng taong may grave abuse of confidence. Hindi ito simpleng shoplifting. Ito ay pagnanakaw ng empleyado, kasambahay o sa kasong ito, kapatid at manager na pinagkatiwalaan mo ng susi sa kaban ng yaman mo. Ayon sa official statement ni Kim at ng kanyang lawyer na si Attorney Zailin Dolor, nadiskubre nila na may substantial amounts o malaking halaga ng pera ang nawawala sa business assets ni Kim. Ang sentro ng isyong ito, ang House of Little Bunny. Ito yung bag business na nilaunch ni Kim noong October 2022. Pangarap ito ni Kim. Gusto niya ng brand na affordable luxury. Mga bags na gawa sa genuine leather pero kaya bilhin ng mga Pinoy. Si Lakam bilang manager ang may access sa pondo, sa benta
at sa operasyon. Pero base sa mga reports at investigasyon, nagkaroon ng serious financial discrepancies. Ibig sabihin, yung kita ng business hindi nagtutugma sa pera sa bangko. At hindi lang ito barya-barya. Pinag-uusapan natin dito ay millions na pinaghirapan ni Kim at ng mga empleyado niya. Ang tanong ng lahat, saan napunta ang pera? Dito pumapasok ang mga ugong-ugong na balita mula sa mga showbiz insiders. Ayon sa mga reports, di umano nalulong sa sugal o kasino ang kapatid niya. Alam naman natin na ang gambling addiction ay isang seryosong sakit. Kapag ang isang tao ay nalulong sa kasino, nawawala ang rational thinking. Una, hihiram lang sila ng pera, inihisip na mababawi ko rin to pag nanalo ako. Pero kapag natalo, kukuha ulit para bawiin ang talo hanggang sa maging cycle na ito at hindi na nila namamalayan na nauubos na pala ang pondo ng kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit napakasakit nito para kay Kim. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa pag-abuso sa tiwala. Yung perang inilaan mo para sa sweldo ng mga staff, para sa expansion ng business, napunta lang sa wala. Kaya nung nag-post si Kim noong August 2025 ng Alt F4ing reality at nakita ng mga netizens na nag-unfollowan sila sa Instagram, yun na pala ang simula ng lamat. Sinubukan nilang ayusin ito privately. Ilang buwan ang internal review, ilang beses nag-reach out ang mga lawyers, pero mukhang umabot na sa point of no return. Ngayon, sagutin natin ang isa sa pinakamalaking tanong na kumakalat sa comment sections at forums. Dahil sa galit ng mga fans, marami ang nagkukunit nito sa nangyari noong March 4, 2020. Naaalala nyo pa ba ang van ambush? Umaga noon, papunta si Kim sa taping. Sa may Katipunan Avenue sa Quezon City, pinagbabaril ng riding in tandem ang black van niya. 8 bala ang tumama. Ang himala, natutulog si Kim noon nang nakahiga kaya hindi siya tinamaan. Kung nakaupo siya at nagbabasa ng script gaya ng nakagawian niya, baka iba na ang naging headline noon. Dahil sa kaso ngayon ng nakawan, nagtatanong ang mga tao, may kinalaman ba sila Kam sa ambush na yon? Gusto ba niyang mawala si Kim para makuha ang lahat? Para maging fair at based sa research, ang sagot ay wala. Walang ebidensya na nagtuturo kay Lakam sa insidenteng iyon. Ayon sa final investigation ng Quezon City Police District o QCPD at ng SITG-2, ang nangyari noong 2020 ay isang malinaw na kaso ng mistaken identity. Sa CCTV footage na nakuha ng mga pulis, nakita na may 6 hanggang 8 ibang van na kapareho ng modelo at kulay ng van ni Kim ang dumaan sa area na yon nung umagang yon. Ang target talaga ng mga gunman ay isang politiko o businessman na may katulad na sasakyan. Nagkataon lang na van ni Kim ang napagkamalan. Isa pa, kung iisitin natin ng lohikal, noong 2020, si Kim ang golden goose o ang source ng income ng pamilya. Bilang manager, nakadepende ang kabuhayan ni Lakam sa tagumpay at buhay ni Kim. Walang motibo para saktan niya si Kim noon dahil mawawalan din siya. Kaya importante na hiwalay natin ang issue. Ang issue ngayon ay financial betrayal, pera at bisyo. Huwag nating itong haluan ng violent crime na nasolve na ng mga pulis bilang mistaken identity. Masakit na nga ang loob ni Kim sa nakawan, huwag na nating dagdagan ng teoryang walang basehan. Pero bakit nga ba humantong sa demandahan? Bakit hindi na lang pilalampas ni Kim? Tutal, kapatid naman niya. Sa official statement ni Kim, sinabi niya, "This decision did not come easily. It is one of the most painful steps I have ever taken in my life." Pero may dinugtong siya na nagpapakita kung bakit kailangan niya itong gawin. Sabi niya, ginawa niya ito to protect the livelihoods of the people who work with me. Dito natin makikita ang maturity ni Kim Chiu. Hindi na lang siya basta artista. Isa na siyang responsableng negosyante. Kung hahayaan niyang maubos ang pera ng kumpanya dahil sa utang na ulob o pagiging magkapatid,
Paano naman yung mga empleyado na umaasa sa House of Little Bunny? Paano yung mga suppliers? Paano yung integridad ng brand niya? Sa kulturang Pinoy, napakahirap magdemanda ng kadugo. Madalas sinasabihan tayo na pagtakpan na lang para hindi mapahiya ang pamilya, pero minsan ang pagmamahal ay hindi pagkonsente. Minsan ang tough love ay ang pagpapanagot sa kanila sa batas para matuto at para hindi na makapaminsala pa. Sobrang bigat ng dinadala ngayon ni Kim. Imagine yung taong kasama mong lumaki, yung taong kasama mo sa hirap at ginhawa, siya pa ang kailangan mong harapin sa korte. Ang lesson dito, tiwala. Ang pera pwedeng kitain ulit. Pwede ka mag-teleserye, pwede ka mag-endorse, babalik ang pera. Pero ang tiwala, once na mabasag yan, parang salamin na kahit anong dikit mo, may lamat na habang buhay. Nakakalungkot pero nakaka-inspire din ang tapang ni Kim Chiu. Pinili niyang itama ang mali kahit masakit. Pinili niyang protektahan ang future niya at ng mga empleyado niya kaysa manatili sa isang toxic na sitwasyon. Sabi nga sa kanta, "What doesn't kill you makes you stronger." Si Kim Chiu na-survive ang ambush noong 2020 at sigurado ako masusurvive din niya ang heartbreak na ito ngayong 2025. Kayo, ano sa tingin nyo? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Kim Chiu, idedemanda nyo rin ba ang kapatid nyo kung winaldas niya ang milyong-milyong pera ng negosyo nyo? O palalagpasin nyo na lang dahil pamilya siya? I-comment nyo ang sagot nyo sa ibaba. Gusto kong malaman ang opinion nyo.